Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na si Han Sanchen, isang miyembro ng pamilya tao, ay hindi nagkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa kanila, mula sa dating makitid na pag-iisip ng kanilang maliit na puot at malaking paghihiganti, ang mga taong ito ay talagang hindi mabait na mga tao, at sila ay malamang na hindi, upang yumoko sa iba sa kalooban. Pero ngayon, napipilitan silang magpadala ng tropa, at marami pa rin silang ipinapadalang tropa, kaya iisa lang ang posibilidad. Ang kwento ng 7 prinsesa na tumulong sa kanilang sarili ay alam ng iba, at pagkatapos ay sinamantala nila ito upang pilitin ang mga sundalo. Very interesting din ang ending. Sumang-ayon ang patriarch ng angkan ng Tauwo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang misteryosong hukbong ito ay hindi kailanman magiging mababa sa mga tao ng Tauwo. Kung hindi, ang mga pinuno ng angkan ng mga Tauwo ay hindi kailanman susuko. Sa makatuwid, ayon sa loika na ito, ang mga salita ni Fumei ay hindi nakakaalarma. Sa kabaligtaran, ang kanyang sinabi ay lubos na tumpak. Grabe, I have a conjecture. I wonder if you want to hear it, sabi ni Fumei. Napasimangot si Aaron, sabihin mo sa akin. Sa likod ni Yeshijon, may bagong malaking lambat. Hindi ko alam kung nasaan ang malaking lambat na ito. Ang alam ko ay bigla itong bumangon at mabilis na sinakop ang malaking bahagi ng kapangyarihan ng angkan ng demonyo. Ang ilan sa kanila, maging ang mga lumang puwersa ng angkan ng demonyo, tulad ng 3 palasyo at 4 na bulwagan. Ang ibig kong sabihin, sino ang makapagpapasuko ng mga matandang puwersang ito nang walang pagdanak ng dugo? Bumagsak ang boses ni Fumei, at dahan-daang lumabas ang isang lalaki. Kung tama ang hula mo, dapat silang mga mensahero ng impyerno. Hell Messenger. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Doon, tumingin din sa kanya si Fumei at ang iba pang mga tao. Ang pinuno ng Baiyao Hall ng 3 palasyo at 4 na bulwagan, si Qingji. Natatakot ako na walang nakakaalam ng sitwasyon kaysa sa kanya. Siya ay isang matandang puwersa ng demonyo, at minsan ay talagang tumulong kay Zuyanshua. Ang angkan ng demonyo ay mandaragit sa gubat at malupit. Ito ang tuntunin ng sinaunang panahon. Ngunit dahil ang angkan ng demonyo ay palaging grupo ng mga dragon na walang ulo, natural, lahat ay maaari lamang sumunod sa panuntunang ito. Ngunit hindi palaging ganito ang nangyayari sa angkan ng demonyo. Kung hindi, saan magmumula ang lakas upang labanan ang mga tao sa Central Plains sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo sa mundo ng Xuanyuan? Ang ibig mo bang sabihin ay nabuhay na muli ang iyong demonyong hari? Narinig ni Ivory ang ilan sa mga pahiwatig. Ang Hell Emissary ay isang misteryosong puwersa ng angkan ng demonyo na umiral mula pa noon. Walang nakakaalam ng kanilang pinagmulan o kung gaano sila kalakas. Ang malalaman natin ay madalas na ipinanganak ang mga emisaryo sa kapanganakan ng hari ng demonyo. Ipinanganak lamang sila para maglingkod sa hari ng demonyo, at namamatay din sila sa pagkamatay ng hari ng demonyo. Sa katunayan, dahil lang sa nakita namin ang Hell Emissary kaya naisip namin na dumating na ang hari ng demonyo. Bagamat ang angkan ng demonyo ay lumaban ng higit sa karaniwan, iginagalang namin ang hari ng demonyo. Kaya naman, kapag ang hari ng demonyo ay isilang muli, ako hindi magagarantiyahan ang iba pang puwersa, ngunit ang 3 palasyo at 4 na bulwagan ay dapat sumunod. Sa pagkakataong iyon, naisip namin ni Mo Bait Ian na ang hari ng demonyo. Ikaw ba? Nahulog ang mga salita, at medyo napahiya si Qingji. Tuwang-tuwa talaga sila nang sumali sila sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, napagtanto ng Morbitian na si Han Sanchen ay ang bagong demonyong Diyos kasing aga nang nasa lupain ng Magic Dragon.
Hindi. Nagtagal pagkatapos niyang bumalik, nakilala niya ang Hell Emissary. Naturally, nagkaroon ng balanse sa pagitan ng dalawa, at nakilala nila ang kanilang orihinal na intensyon. Ngayon, mayroon silang mga Hell Emissaries na sasalihan, at halos lahat ng 3 palasyo at 4 na bulwagan ay nasa ilalim ng kanilang pamumuno, upang maunawaan ng pamilyang Pei ang kanilang mga pag-aalinlangan. Napakalakas daw ng Hell Emissary at may kinalaman sa kapangyarihan ng demonyong hari na mabuhay magpakailanman. Kung mayroong 150,000 tulad ng isang koponan, ito ay sapat na upang walisin ang anumang malaking lungsod, pabayaan ang pagharap sa katotohanan na dapat tayong mahulog sa lungsod. Bilang karagdagan, mayroon ding mga tao. Hindi ba tayo patay sa pagkakataong ito? Nagulat ang isang grupo ng mga manager sa talumpati. Sumimangot si Han Sanchen at walang sinabi. Mula sa puntong ito, ang paghahanda ni Ming Yu para sa oras na ito ay talagang wasto, kahit na mas mahusay kaysa sa kanyang naisip. Ikaw talaga, Ming Geo, malamig na sabi ni Aaron. Tapos bigla siyang tumayo at tumawa sa naguguluhan na mga mata ng lahat. Storytelling channel sa YouTube. Anong tinatawa-tawa mo? Oo, paano siya matatawa kung umaapoy na ang apoy sa kanyang kilay? Narinig mo ba na napakaraming tao sa kabilang kalye ang na-pressure ng sabay-sabay at nakaramdam ng kaunting kaba? Maraming tao ang nagsimulang magbulungan at magbulungan. Not to mention them, even Mo Yang, Xingji and others are completely confused. Ang tanging bagay na nagpapaiba sa atin sa mga ordinaryong tao ay si Ivory. Bagamat saglit siyang naguguluhan, hindi nagtagal ay gamaan ang loob niya. Pati ang sulok ng bibig niya ay bahagyang nakangiti. Hindi ako baliw. Ngumiti si Han Sanchen at saka tumingin kay Fu Mei, ipapakilala kita. Si Fu Mei ito. Si Fu Mei ay isa sa pinaka-talented at matatalinong tao sa pamilya niya. Siyempre, asawa rin siya ni Ye Shijun. Nang makitang naguguluhan ang mga tao, ngumiti si Han Sanyi, may kasabihan na mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Kahit nabigyan natin siya ng pinakamahusay na paggamot, kung tayo ay talagang desperado, mas mabuting sundin si Ye Shijun. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal mo, bagay din sa buhay mo. Kung mawala ka sa buhay mo, hindi mo makukuha ang buhay na ito. Tama ba ako, Fu Mei? Ngumiti si Su Yingxiao at tumango. Pagkatapos ng maikling pagdududa, naisip niya si Fu Mei. Oo, kung napakapanganib na mahulog sa lungsod, at ang lungsod ay maaaring masira anumang oras, kung gayon bakit pumunta si Fu Mei dito? Kahit na mahal niya ang kanyang kapatid at gustong protektahan ang kanyang kapatid, dapat ay mayroon siyang 10 milyong paraan para sabihin kay Fu Lin na umalis dito ng mabilis. Sa 10 milyong paraan na ito, hindi siya kailanman darating ng personal. Kaya naman, dahil willing siyang pumunta rito ng personal, hindi may iwasang may mga dahilan siya. Sa madaling salita, umaasa siyang mabubuhay ang lungsod. Tumingin si Fu Mei kay Ivory at ngumiti kay Han Sanchen. Saglit siyang nag-alinlangan, at sa wakas ay tumango, wala akong mate at tago sa iyo, Han Sanchen. Oo, bagamat mabangis si Ye Shijun, tila may kapangyarihan siyang mahulog sa lungsod, ngunit normal lang iyon. Sa tingin ko may buhay pa sa lungsod. Gusto kong marinig ito ng detalyado. Ngumiti si Han 3000. Biglang, tila may naisip si Han Sanchen at sinabing, huwag kang mag-alala. Bagamat ikaw at ako ay hindi masyadong nakikitungo sa isa't isa, palaging may kalamangan si Han. Ang pagmamahal at puot ay malinaw, at ang mga gantimpala at parusa ay malinaw din. Kung talagang matutulungan mo kami sa krisis, nangangahulugan ito na nailigtas mo ang buhay ng hindi mabilang sa aking mga kapatid, at ang iyong galit sa akin ay naalis na. Napangiti si Fu Mei. Bagamat hindi sinabi ni Han Sanchen kung ano ang igaganti, sapat na ito para kay Fu Mei. Dahil ang isang write-off ay nangangahulugan na ang dating puot ay wala. Kung walang puot, ang sumusuporta sa pamilya ay mga kamag-anak din ni Han Sanchen, kaya ang mga benepisyo ay hindi maiiwasan. Bukod dito, kahit na hindi ito ibigay ni Han Sanchen doon at umasa sa kanyang kapatid, dapat ay magkaroon siya ng magandang buhay. Sa kasalukuyan, isang problema na lang ang natitira, si Ivory. Fuyao, ikaw naman. Oo, upang gumastos dito ng ligtas, bilang karagdagan sa Aaron na pagtango, ang kahulugan ng Fuyao ay napakahalaga din. Masyado siyang malinaw tungkol sa posisyon ni Ivory sa isip ni Han Sanchen.
Marahan na ngumiti si Ivory, walang susuporta sa taong ito, si Ivory lamang. Gayunpaman, iginagalang ko ang lahat ng kagustuhan at utos ng aking asawa. Tumango si Fumei, kung gayon, ibubuka ko lang ang aking bibig. Pagkatapos nito, tiningnan ni Fumei ang Aaron, ang sigla ng lungsod ay simple, ngunit mayroon lamang 2 puntos. Una, ikaw Aaron. Alam ng mga tao sa buong mundo na ikaw ay may mahusay na mga kasanayan, sinasabi na ikaw ay kasing kahulugan ng mga himala sa Jianghu. Sa makatuwid, naniniwala ako na kahit na ang lungsod ay pumasok sa isang ganap na desperado na sitwasyon, ikaw ay tiyak na ang magic chess piece na masira, ang patay na dulo. Ang pangalawa ay ako, ikaw. Magiliw na ngumiti si Aaron, alam niya na si Fumei, dahil handa siyang pumunta ng personal, ay dapat magkaroon ng iba pang halaga maliban sa impormasyon, kung hindi, hanggat ang kanyang katalinuhan ay nababahala, hindi siya kailanman magiging padalos-dalos. Ano ang dapat niyang gawin kung hindi siya tanggap? Noong panahong iyon, hindi maganda ang magkabilang dulo, kaya dapat sigurado siya. Sa madaling salita, pinalalaki niya ang kapangyarihan ni Ye Shijun, sa ilang lawak. Ito rin ay upang i-highlight ang kanyang kahalagahan, kaya hindi makatanggi si Han Sanchen. Oo, ako nga, kumpiyansa na ngumiti si Fumei. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, marahang bumangon si Fumei. Pagkatapos, lumapit siya sa tenga ni Han Sanchen at bumulong ng ilang salita. Pagkatapos ng kanyang mga salita, tumingin siya kay Han Sanchen, ano sa tingin mo? Hindi agad nakasagot si Han Sanchen. Pagkatapos tumingin sa kanya ng mahabang panahon, sa wakas ay tumawa siya, si Fumei talaga si Fumei. Gayunpaman, naniwala na ba ako sa iyo? May choice ka ba? Tumingin din si Fumei sa Aaron, ayaw niyang madaig. Hinarap siya ni Han 3,000 ng ilang segundo, at biglang ngumiti, well, may bakanteng upuan pa para sa Vice City Master sa lungsod. Hinihintay kita. I'm not interested in being the Vice City Lord at all. However, I will prove to you that it doesn't deserve me. Pagkatapos nito, ngumiti si Fumei kay Han Sanchen, tumalikod at umalis sa bulwagan kasama ang kanyang entourage. Nang makitang walang sinabi si Fumei, gumawa siya ng kakaibang galaw kay Han Sanchen, na medyo hindi maintindihan ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, sa pagtingin sa ngiti sa mukha ni Aaron, tila may sinabi na naman sila. At masama ang pakiramdam nila. Tila nagustuhan ng pinuno ng kanyang sariling alyansa si Fumei. Kasabay ng pangungusap ni Fumei na hindi siya interesado sa posisyon ng Vice City Lord, hindi nito maiwasang mapaisip ang mga tao. Gusto ba niyang maging mas malapit sa Aaron ng direkta? Kahit na ang ideyang ito ay napaka-bold, tila ito ay hindi ganap na walang batayan. Nang ang isang grupo ng mga tao ay lubhang nalilito, sinabi ni Han Sanchen, Fulin. Naayos na ba ang pagtatanggol ng lungsod? Ito ay inayos ayon sa iyong mga tagubilin. Tumango si Han 3,000, pagkatapos ay nagbigay ng mahabang tono, alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng kapatid mo? Tense ang mukha ni Fulin, ngunit may bakas ng curiosity sa kanyang mga mata, hindi alam ni Fulin. It's actually very simple, just 10 words. 10 salita. Kung iingatan mo ang mga berdeng burol, hindi ka matatakot na walang kahoy na panggatong. Pagkatapos noon, sinulyapan ni Aaron ang lahat ng mga taong naroroon, bigyan ka ng 1 oras para ayusin ang iyong mga gamit. Maaaring lumaban ang kalaban sa malapit sa hating gabi ngayong gabi. Dapat tayong magmadaling makaalis sa pagkubkob bago iyon. Marami tayong tao. Kung dumating ang kalaban para habulin tayo, tiyak na mapapahamak tayo. Kaya't sana ay maglihim kayong lahat sa aming pag-alis. Oo, alam kong napaka-unfair para sa mga sundalong nagtatanggol sa city. Gusto nilang manatili at sisihin tayo pero narinig mo ang sinabi ko kanina. Hindi naman sa tayo ay walang kakayahan, ngunit ang kabilang panig ay masyadong malakas. Well, let's break up the meeting and pack our bags. Nag-iwan ng paraan si Fumei para umatras tayo sa mapa. Magkukumpulan tayo sa harap ng hall mamaya. Pagkatapos noon, pinababa muna ni Han Sanchen si Ivory. Biglang napatay ang pag-asang kanina lang nasusunog sa buong bulwagan. Ang mga may pagdududa tungkol kina Han Sanchen at Fumei ay masigurado sa matapang na ideya sa kanilang mga puso. Walang paraan upang labanan. Para lang purihin si Han Sanchen sa harap ng publiko, para magkaroon siya ng hakbang kapag siya ay umatras. Gayunpaman,
Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi bababa sa Hansan ay maaaring dalhin sila upang tumakbo para sa kanilang buhay, na mas mahusay kaysa kay Ye Shijun at sa iba na direktang iniwan sila. Nang maisip nila ito, nagkatinginan sila at nagmadaling mag-impake ng kanilang mga bagahe. Sa oras na ito, sa bahay ni Han Sanchen, bumalik din sa bahay sina Han Sanchen at Ivory. Si Ivory ay medyo kakaiba. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Fu Mei kay Han Sanchen, nakakasigurado siya na hindi ang tinatawag na collective escape na. Sinabi ni Han Sanchen, ang pag-iwan sa kanyang kapatid na tumakbo para sa sarili niyang buhay ay hindi talaga kayang gawin ni Han Sanchen, kung talagang gusto mong makarating sa posisyon na ito, kahit na may hawak kang kutsilyo sa leeg ni Aaron, hinding-hindi siya papayag, lalo pa si Fu Mei ay makumbinsi siya sa isang salita lamang. Gayunpaman, hindi niya alam kung para saan ang ginagawa ni Han Sanchen. Gusto mo ba talagang mag-impake? Tumingin si Ivory kay Han Sanchen, na abala sa pag-iimpake, hindi niya maiwasang magtanong. Siyempre, ang kabilang panig ay makapangyarihan, at ang bayani ay hindi makakaranas ng agarang pagkalugi. Sagot ni Han 3000, kasunod ng mga mata ni Han Sanchen. Tumingin si Ivory sa labas ng bahay. Sa labas, parang wala. Gayunpaman, nang lumingon siya sa likod, nakita niyang nakatingin sa kanya si Han Sanchen nang nakangiti. Sa pagtingin sa mga mata ni Han Sanchen, biglang ngumiti si Ivory ng maluwag. Naunawaan niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!